kasi sobrang luwag na niya. Yun ang problema pag napasobrahan. Iba nga. KTM 300 na tayo. Hindi ko maahon noon ito nung nakaditi ako. Hoy! 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 Shout out nung nakatrail ko, James ang pangalan. Sabi niya i-adjust pa kasi nandito siya kanina, nandito. Luwagan ko yan, and then inikot-ikot ko. Ano yung unang trail natin, ganyan. And then na-observe ko, nagsag nga siya. So yan, pag naka-side stand, ganyan lang din pag itinayo before. Pero tingnan mo, pag tinayo, bababa pa yung puwet. Oh, kita nyo? Ayan, yan. Yan, nagsag siya. Bumaba yung sag nung likuran. Pinaluwagan ko pa sana to kaso gumagalaw na itong shock. Sobra-sobra na. Kaya inatras ko ng bahagya. May pentel pen dito. Sinulatan ko kanina. Paano ko siya ginawa? Ganito lang. Yan. So hanggang sa maluwag na siya. Then may ikot mo na tong shock. Diba? Ganyan kaluwag. Ayan, yan. May pentel pen po siya. Oh, ayan, lulubog pa yan. Oh, ayan, nawala na yung pentel pen as you can see. Kaso, pag napasobrahan yan, anong mangyayari? Ayan na, ito na siya. Ayan, sobrang galaw na niya kasi sobrang luwag na niya. Yun ang problema pag napasobrahan ka. Kaya medyo iatras lang natin ng konti. Wala natin konti yung bahagyang saktong-sakto na yung na hindi gagalaw. Ayan, oh, ayan, hindi gumagalaw. Hindi na siya gumagalaw. So okay na yan. Setting dasag. Nakita ko nga sa YouTube. Legit nga siya. Yan lang yung lock niya. Ang dali lang oh. So ayan. Pag binaba mo na siya, ang baba na niya. Sag na siya. Mukhang tanga na. Normal na settings niya. Ganyan sa kataas. Before. Tapos after. Yan. Bumaba siya. Then sakyan ko kung bumaba nga ba, kung matatapakan ko na ba siya, 4 feet on the ground. Mas umuki na siya, mas bumaba. Ang problema, mas bumaba kung sinakyan. Tinanggal mo pa mo, aakat din. Yun lang ang problema. Tinanggal ka sa upuan, aangat ulit siya pataas. Pero hindi na ganun kataas as before. Kasi meron naman tong actual weight yung katawan niya. May bigat yung katawan niya. Yan nga yung tinatawag nilang sag. Setting the sag. Kahit ilang centimeter lang, mapababa natin to. Isasagad to ngayon paangat dito. Yung almost tatama na siya dun sa manubela. Luwagan ko na tong mga bolts sa gilid. Dalawa sa baba, dalawa sa taas. Kabilaan, hopefully umangat to pataas nang walang binabaklas. Hassle kasi pag baklas-baklas pa. Okay. Uy! Dumikit. Isang preno ko pa lang mga kalisto, dumikit agad siya yan, no? Ayan. Mas maganda siguro kung may riser to. Mas maitaas pa yung riser para umangat tong manabela. Kaso sayad na agad, oh. Konting preno ko lang yun. Ayan, sumayad agad siya. Kung makikita nyo mga kalisto, almost didikit na dun sa manobela. Ayan o. Itong clicker niya almost didikit na dun. Yung isa. Yun. Almost didikit din. Ayan. Ibig sabihin pantay. Isa. Then yung isa. Then hihigpitan na natin ng 15 nm. Ito. Nakasulat naman dito eh. 15, 17. Ganon din sa kabila. Pantay dapat. So kaya mahalaga na may ganito kayo. Yan. So okay. Gawin natin. Makikita natin kung bumaba na. Mababa talaga. Baba na natin. Kung gaano bumaba na ba talaga, nagasgas. Nagasgas. Okay. Lagos.
Bumaba, effective. Kahit konting milimetro lang ang pagkababa niya, okay na to. Oh, confident na tayo, dagdag confident. And then makikita nyo, tingnan nyo kung nasira bang forma, hindi naman. Mga kalisto, dumating din ang ating order. Ang tagal ibigay ni KTM BGC yung cover dito. Hanggang ngayon wala pa, after 3 weeks. So bumili na lang muna tayo dito sa Lazada kasi mura lang naman. Wala po kaming ganitong item. Around 600 pesos lang to. Kita nyo ha? O ayan. Lalong dumadami yung kulang habang tinititigan ko tong motor. Kaya hindi na tayo nakatiis, hintayin pa. O ayan na. 600 pesos galing China. Ayan. Meron ba tayo dito? Foot brake extension sa paa para hindi gaanong tago. Kasi tagong-tago nga dito. Nakita nyo naman yung pag-install natin ng skid plate and cover dito. Lalong tumago to. Kung saan yung tinatapakan ng ating boots, kailangan nating ilabas para matapakan lalo. Para lumaki to and humaba. Kasi napakadelikado sa wheelie pagka hindi mo to natapakan. So, let's go! Kabit na natin. Otcha! Boom! Panis! Ang nipis pala. Ah, may mag-hook pala. May hook pala dito. May butas sa ilalim na itong plastic. Ah, so nakaabang nga talaga. Naka-design pala talaga to sa cover. So kung makikita nyo, meron ng kulay black dito. Sa upper frame ng motor, meron ng mini cover. Ito, which is kulay black. Itim sana in order ko. Pero ito parang face out price kulay. Kasi mas mahal yung itim, 900. Ito mas mura, 600 lang. Pinakamahirap na owner sa buong mundo. Tayo siguro, owner ng KTM. And then, meron na rin siyang kasamang tornilyo. Yan, tornilyo. Kalimutan ko yung tools natin, mga kalisto. Naiwan dun sa shop. Again, wala po kaming ganitong cover dito sa shop, ha. Huwag po kayong magbe-message sa akin, tatanungin kung meron ba kayo nito, ha. O meron pa siyang cable tie for the specific na portion. Merong mga linya din yan, oh. Yan. So, dyan lalapat yung cable tie. Ito, nakalapat dito sa brake master. Yan. Galing, fit na fit. Mandatory na kailangan to kasi nga yung boots laging gumagasgas dito. Wala! Ano masasabi nyo mga kalisto? Comment below kung maganda ba or protected ba talaga to. Walang brand dito sa plastic niya, hindi ito service or what. Okay, next ang ikakabit natin ito. Yan. So change angle muna tayo dito sa foot peg. Napakalit ng rear brake. Yan, malaki ang possible na hindi mo yan matatapakan during crucial time. Ito po yung solusyon na gagawin natin. Voila! Yan, ito yung original. Look at how tiny it is. Compare to the aftermarket brake. Tingnan mo kung gaano kalayo yung laki. Not much of a difference din pala. Ayan o. Mas malapad siya ng bahagya. Mas mahaba siya ng bahagya. Ayan. Para nakakasira nga lang ng boots. Ayan o. Matutulis. Small matters that counts a lot. Ayan ang tawag sa mga ganitong klaseng upgrade. Dapat nga natutupi pa ito, no? Ang consequences lang to, mas malaking chance na masabit siya. Kasi nga mas malaki na siya. Masabit sa sanga, bato, or whatsoever. O, before and after nyo na lang. Kayo na lang po ang mag-rewind. Saan ba yung angle kanina dito? Ang layo na compare dun sa kanina, di ba? O, ito yung angle. O, ayan, labas na talaga siya. Yun lang, medyo prone na yan sa sabit, sa mga ugat. Mas okay na yun kaysa yung chance na hindi mo mapindot yung preno. Diba? Okay, sa kabila naman tayo. Tibay! Para hindi tayo ma-copyright, ito na, matinding music, napaka-forma music. Ang puso ko nalilito, namimas na nini, haning my heart, smiling my heart, yun lang mga kalisto. Then, merong kumakatok sa pinto. Shopee Delivery! Uy! Saktong-sakto mga kalisto, nung binalik natin,
biglang may dumating na Shopee delivery. Ayan o. Eto na, hulaan nyo kung ano to. Ito yung clue. Ayan o. Boom! Inuulit ko, wala po kaming produktong ganito. In-order ko lang to. Galing China. Yung pinakamura lang. Ang worried ko lang, ang year model lang nakalagay doon is hanggang 2020 lang na pang KTM. Sa atin, 2022. So, ahead ng 2 taon. Sana magkasya to. Puro cable tie lang pala to. Wala palang tornilyo to mga to. Nilabas ulit natin si Katie. Hopefully nakikita niyo yung swing arm. This is DT, this is Katie, this is Husky, this is Katie. So nakikita nyo, ano yan, chain lube. Lagyan ko ng chain lube yan. Kasi DID original pa yan. O-ring type yan. Kemi lang pala talaga to. Cable tie lang, walang tornilyo. Nako, iba nga. Iba nga. Uy. Uy. Nako, iba. Parehas lang. Ang problema dito, masisiksikan siya ng mga putik. Siguro every 2 months, 3 months, lalo na pag matputik yung ruta, puputulin mo yung cable tie para malinisan mo ilalim. Siguro. So, try ko din yung kabila, baka hindi kasya. Pare-parehas lang pala kahit hindi ilagay ng China yung 2022 model. Ayan o, swak o. Oh. Oh, yan yung right part and this is yung left part. Cable tie lang ang nakahawak dito. Tapos sisik-sisik lang siya sa kung saan-saang butas. Ganito lang pala. Bakit kailangan ng ganito? Ang advantage lang po nito, later on, pag nabenta mo, as much as possible, ma-retain yung value ng iyong motor pag binenta nyo na. Di magagasgas yung swing arm. Ang cons lang niya, mas mahirap na siyang linisin. Kasi mas marami na siyang edges. Mas marami ng possible na lusutan yung putik. Yun! Nadali mo, boy! Cable tie dito, cable tie doon. Dito wala. Kasi medyo nakayakap siya doon sa likod. Doon sa chain adjuster. Puso kong nalilito. Ang ganda ng KTM. Ang ganda ng KTM ko. Ayan, tingnan nyo. Lapat na lapat po. So legit, pare-parehas lang yung 2022. Pababa. Legit, parehas na yung swing arm nila. Tingnan nyo naman yung kabila. Pasok, music. Ang puso ko nalilito. Ang ganda-ganda ng KTM ko. KTM EXC300 TPI. Ayan o, ganda ng pagka-fit niya. Ayan mga kalisto. Kahit mauntog-untog sa bato yan. Ang lupit din ng mga Chinese mga kalisto kasi nagagawa nila yan at a very affordable price. Not necessary na maglagay ka ng swing arm cover. Mas mahalaga ito kasi ito talaga nakasayad sa boots lagi. Kakas kasi niya yung pintura ng chassis pag wala ito. Lahat ng naging motor ko, hindi talaga nagka-damage yung swing arm. Tsaka lang ito nagagasgasan, tumatama pag sira yung linkage bearing or swing arm bearing. Gumaganon siya, sumasayaw, kaya tumatama. Usually, dun sa part ng brake master pump, dun sa paa. Sa foot brake, dun tumatama yung swing arm pag may sira na yung swing arm bearing mo. Kaya nagkakaroon ng tama dun sa side ng swing arm. Mas matigas pa ito sa bato actually. Wala namang bakal na tatamaan sa trail. Bato lang, putik, lupa. Ngunit naman na ito. Maporma eh. Napakatindi, napakataas na ng scratch resistant pero nilalagyan pa rin ng mga owner yung cellphone nila ng screen protector. Parang ganito lang din. Kapraningan ang tawag. Ayan na si Katie, nasa kwarto niya. Napakaganda ng kwarto niya. So mamaya kukumutan na natin. Lalagyan natin ng unan and wag na tayong maingay. Sa weekend pa siya magigising, okay? Yan ha. Good night, Katie. Good night. Sanay siya sa snow kasi European bike yan. Na snow doon. So, lagyan natin ng electric pan mamaya. A few moments later. Sabi! Napaka-smooth ng makina na ito mga kalisto. Walang vibration. 61 kph. And sobrang liit lang nung throttle ko. Sobrang contact twist lang. Yan. 60 kph. At 6 gear. 6 gear tayo. Oh. Medyo bibilisan natin. Ayoko, 70 agad siya. Woo! Yan, 70 kph agad.
dating netong KTM, mala Lamborghini mga kalisto. Napaka-smooth ng engine, napaka-smooth ng upuan, ang lambot ng suspension, grabe mga kalisto. Parang nakasakay sa sports car talaga. Kaya pala ginagawa nila tong motard, dahil grabe ang smooth. Yung mga kauna-unahang motor ko, it feels like tricycle. Then yung mga sumunod na mga motor ko, parang Vios. Yan, parang nakataxi. Ito, para na akong naka-Lamborghini, Ferrari, Bugatti Veyron. Yan ang pakiramdam ko dito sa motor na to. Ang sarap gamitin. Woo! Thank you Lord. Naniniwala ako kayo din magkakaganito mga kalisto. Magkakaroon din kayo ng premium na enduro bike like this one. Kung kaya ko, kaya nyo rin mga kalisto. Kaya subscribe ka na dyan sa baba and click the bell notification para matupad agad ang iyong wish. Woo! Let's go! Sarap ng gapang. Woo! Pahingin muna natin, wala pang fan. Anong hinahanap ni Master Yami? Yan, 300RR. Shoutout sa'yo Master. Woo! Napasubo tayo. Baliwala. Baliwala sa 6 days. Ayan o, grabe yung mga bato-bato dito.
Jarvis move. May fan na yan? Yes. Meron na? Oo nga, yung automatic baka maubos pa yung battery mo dun, no? Yes, kaya kailangan mo patayin, lagyan ng pambatay. Kunyari, tapos ka na mag-test, kaso nakabukas yung fan. Low-bat yung baterya mo. Ay, oo nga, no? Low-bat ka. Eh, may kick ba yan? Wala. Wala, okay. Walang buwelo. Bali wala kay Sir Patrick. Ayan na. Hanip. Yung Carapax KTM. $200 ba yun? 300 250. Woo! Lakas ng unano na yun. Grabe yung RR. Motor ng pangsupot pala yun. Yun lang delikado dyan, master. Pag gumanon, oh, tatama sa'yo. Nice, akit na. Ay, ganyan na lang. Dulas ah. Hindi ko maahon noon ito nung naka-DT ako. Ngayon naka KTM 300 na tayo. Nailang beses nating inaahon, pero hindi natin magawa sa DT 125 ha. At yung mga ibang motor natin hindi makaahon dito. Try natin dito sa 300cc. Oh! Woo! Woo! Baliwala! Kala ka mabibitin. Ayun na. Take, ano na yan? Hindi. Silis to.
Ganda lang ako, no? Segunda yun. Hoy! Hoy! Trail pa Packers, hindi nagpapatulog. Ang lupit! Pinakain kami alikabok! Grabe. Hindi na ikambyo. Na-neutral mo ata. Oo, tabi. Hoy! Nako! Basic! $300 ay 250. Basic, binasic. Basic. Alam niya? Oo, alam niya. Ganda ng ano ng WR, oh. Oh. Wala lang. Dali na. Bali wala na. Yan lang. Sabi na sa'yo, huwag ka lang bumaba. Basta ang ulo mo. Oo, wala na to. Dali na. Yun! Hoy, babalik pa! Malakas! At dyan na nga po natapos ang ating trail ride ngayong araw na to mga kalisto. So don't forget to subscribe and click the bell notification para sa susunod na kabanata mga kalisto. Mapapanood nyo pa rin ang ating mga up. Stay alisto always. See you in the trail mga kalisto. Yep! Bye!